ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilan lamang. With that, those kids, and I pity the parents, with all honesty, I, for one, as a parent, hindi kaya na makapamerwisyo ng kampo, makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapalaki ng kampo. Nakalulungkot isipin isang pamilya ng bata ang nangungulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman, nagtakot niya na mapangalagahan lamang ang kanyang hanap buhay. Nagawa niyang ilagay ang batas sa kanyang kamay na ngayon ay pamilya lumuluha din sa kalungkutan dala ng pagkakakulong ng kanilang. Nakakalungkot. There is too many noise. Hindi pa ba tayo nabibigay? That's why we in the city of Manila, we let them investigate. We let them do their job. And we, as elected officials, must do our job and obligations to the people of Manila. Kaya lahat ng dinistorbo, lahat ng ginlo, when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis, Biahe, and some others, I told them, bakit naman tayo ginanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. Eh, sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You paid for it. And I told them that same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahingi mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga sa mga taga-lungsod ng Maynila. Bago sila natulog, nalulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binamungod at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ng alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin, para lang kami hindi natulog ng gabi. Ngunit, hindi na manggit, maaaring hindi na pasin. The day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MHD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin, kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyan nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa Manila. For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo.
Ngunit hindi lang pag-aari ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga magulang sa pag-aalala nila kung anong sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng landas. Kaya, anyway, way forward, I hope marinig to na mga kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdadamot ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo dito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisiplina, mag-usang disiplina. Walang karapatan ng sino man, kahit sa batas at sa mata ng Diyos, na binigyan ng karapatang mamerwisyo, manakit ng pisikal ng kapwa niya. Wala po yun. Technically and morally. But again, you're always welcome in the city of Manila. But those people, I'm just awaiting for your warrant of arrest, because there are some individuals who are still at large. The moment na lumabas yung warrant of arrest, subuko ka na. Dahil tatalupang ko ang buong Pilipinas, papapanagutin kita sa mga taga-lungsod ng Maynila sa batas ng ating bansa. Not today, not in our city. In Manila, we mean what we say, and we say what we mean. Here, those are the commitment. Those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, pinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamahalaan. Confidence sa puso't isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamahalaan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers, new investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city, now the vote of confidence takes the form of more business permits, fire, and higher revenue pay. Ngayon, sa ating layunin ibalik ang tiwala ng mga Manileño sa kanilang pamahalaan. Muli natin binuksan ang e-boss o ang electronic business one-stop shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa e-boss na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. The good pawis na buwis ay ginamit ng tama. Binigyan ng pagpapalaga ng kanilang pamahalaang lungsod. At sa pamamagitan ng e-boss, sinuklian tayo ng taong bayan. Lumobo
ang ating koleksyon sa business taxes at iba pang licenses at permit ng 552 million pesos. Sinalubong ang ating tax amnesty. Tuloy ninyo, wala na tayong pera, nag-a-amnestiya pa tayo. Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape. 141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang maraming nag-iingay sa flood control issue na unang narinig, at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalaan nito dito sa lungsod ng Manila. Tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Manila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etnet sa umaga, etnet sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na bumusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalang lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, marami pang SOA. Umalsari ang ating General Fund Collection, halos 2.2 billion pesos, kasama na ang NTA o National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We slashed the numbers of documents required, sped up the process, shortened the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprobahan, mind you, bago maaprobahan ang renovation or pick-out project. Just imagine, 2 months. Ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buong proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before DCDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for zoning fee today. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y ilawi-lawi na. About 3 weeks ago, more or less a month ago, your MCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 20 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application, ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong pumapila,
From 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikong tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan mga restaurant, convenience store, bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Nung araw, pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo, pero mo nagbabayad ka ng buwis. Ang inalay lang sa iyo, ganitong kaliit na butas, at nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila.